Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Bagsak at durog na ngayon ang mga Duterte dahil sa kabi-kabila ng mga dagok na dumarating sa kanila. Ikatlong araw na ngayon sa confirmation of charges hearing ng ICC or International Criminal Court sa mga kaso na FPRRD hinggil sa crime against humanity, sa AJK at war on drugs nito. Matitibay ang mga ebidensya na nalalantad sa panig ng mga biktima ng kanyang kampanya kontra droga at hirap na hirap si Attorney Kaufman, ang abogado ni FPRRD, sa pagtatanggol sa kanya. At puro political ang banat nito. Dininay din niya na si FPRRD ang nag-utos na ililigpit ang mga biktima. Kailangan na madidepensahan ni Kaufman si Duterte dahil mukhang mabilis na mahahatulan si FPRRD. Si Sara Duterte naman ay nanginginig na ngayon sa mabilis na pag-usad ng impeachment laban sa kanya. Sa March 2, nasisimulan ang pagtalakay ng mga ipinasang impeachment ng iba't ibang grupo laban sa kanya. Nasa Justice Committee na ng Kamara ang nasabing impeachment kung saan si Representative Attorney Jean Calistro ang committee chairman at kilala bilang mahusay na mambabatas at kritiko ng mga Duterte. Pagkatapos ay dadalhin ito sa plenaryo upang doon pagbobotohan ng mga mambabatas, subalit malaki ang tsansa na makakakuha ito ng 1/3 or 105 na boto mula sa ating mga mambabatas. Meron nang nagpahayag na boboto sila ayon sa kanilang konsensya at marami ang nagpahayag na boboto ulit sila tulad ng pagboto nila sa unang impeachment noong 19th Congress na kamakailan lang ay binasura ng Supreme Court dahil umano sa constitutional violation nito sa pagpasa ng 1-year bar rule. Kung makakapasa ito ay saka iaakyat sa Senado upang masimulan na ang pagdinig sa impeachment court. Doon mahuhubaran si FPRRD, Sara Duterte at ang kaniyang mga kapatid dahil mabubuksan ang kanilang mga bank accounts at ang kanilang mga kayamanan. Malalaman ng taong bayan kung sino ang controversial na si Mary Grace Piatos at saan napunta ang confidential funds ng Vice Presidente. At kung makukonvict siya via majority votes ng mga senador na kinakailangan makakakuha ng 16 na boto mula sa mga senador, ay tuluyan itong matatanggal sa pagka-vice presidente, madidisqualify na mai-elect sa anumang government positions at posibleng makukulong pa. Kung kaya ay gumagawa na ngayon ng remedy at anumang paraan ang kampo ng mga Duterte upang hadlangan ang pagpasa ng impeachment sa Senado. Noong nakaraang mga araw, ay panibagong pasabog na naman ang pinalabas nila sa pamamagitan ng abogado na nagngangalang Attorney Levy hinggil sa 18 ex-Marine soldiers na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera kina PBBM, mga senador na sina Lacson at Soto, maraming mga congressmen na karamihan ay bahagi ng Justice Committee na nangangasiwa sa impeachment ni VP Sara. Sina Dilema at former Senator Antonio Trillanes. Nais si Senator Amy Marcos na magpasa ng resolution upang maimbestigahan ito sa Senado kaagad. Na ayon kay Senator Lacson ay tila bahagi ito ng plano para i-divert at destabilization plan sa Kamara at Senado upang sirain ang plano ng impeachment. Si Trillanes naman ay kakasuhan ang nasa likod ng planong ito. Ayon sa mga ex-marine na ito, ay 850 billion umano ang idineliver nila sa mga sangkot at pati ang mga ICC prosecutors ay nakatanggap din umano ng mali-maletang pera. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi. Welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Pag-usapan natin tong bagong pinagkakaguluhan ngayon ng mga DDS. Ha? Excited na excited, tuwang-tuwa ang mga DDS. Ha? Dito sa press con ni Attorney Levy Baligod nung isang araw at saka ni Mike Defensor. Ito yung kanilang ngayon, paboritong naratibo. Ha? Itong tungkol sa 18 na mga ex-Marines kuno na ito daw yung nag-deliver ng mga mali-malitang pera na naman sa mga kongresista. Ha? Maraming kongresista yon. Pati senador. Ha? Pati si Soto, diniliberan daw ng mali-malitang pera. Pati nga si Leila de Lima. O kaya, kumbaga ito ngayon yung kanilang paboritong naratibo. Ang isa pang laman ng naratibo na yan, o yung sinasabi nila, na yung mga, si Trillanes daw,
ay binigyan ng pera nitong mga Marines na ito, mga dating Marines na mga tao ni Saldico. Nagbigay daw ng, ilan ba yun, 114 million? Kasi nag-ingkas daw sila. Nagpalit daw sila ng $2 million. Tapos yung naging palit nito, binigay daw kay Trillanes. Ito naman daw binigay kay Trillanes, binigay naman daw at ginamit sa mga investigador ng ICC na pumunta dito. Kaya bali yan yung dalawang mayor na anong nga nila ngayon, parang sabi nila pasabog. Yan, matindi ito. Si Argo, siyempre, natural, maniniwala siya dyan sa 18 ex-Marines na yan. Yan yung kanilang pinagkakaanuhan ngayon. Pinagkakaabalahan ngayon ng mga DDS. Kinakalat nila yan. Lahat ng mga supporters ng DDS, yan yung kanilang, alam mo naman mga DDS, pag may isang bagay na sinabi sa kanilang, ikalat nyo to. Ito yung gawing topic ninyo. Ito yung pag-usapan ninyo. Gagawin talaga nila yan. Pero si Senador Ping Lacson may ibang naaamoy. May ibang naaamoy. Sabi ni Senador Ping Lacson, parang mayroong destabilisasyon sa likod nito. Parang may destabilisasyon sa likod nito. Marami pang gagawin kaugnay dyan sa issue na yan. Kaya pag-aaralan niya rin daw yan. Ano bang totoo dyan? Sa katunayan, kaagad-agad si Amy Marcos nagpatawag ng nagpasa ng resolusyon na magsagawa na daw ng investigasyon tungkol dyan sa mga pera na yan na ipinamigay sa mga kongresista at mga senador at iba pa. Seryoso daw yan na bagay. Kaya dapat daw imbestigahan, sabi ni Amy Marcos. Anyway, pag-usapan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Tungkol dito sa ang mga DDS, tuwang-tuwa dyan sa na yan. Mga kabunyog, tuwang-tuwa sila dyan sa na yan. Parang nakakuha sila ngayon ng bala laban sa laban kay PBBM, laban kay Trillanes, laban sa ICC, laban sa mga kongresista na tumutulak ng impeachment ni Sara. Kaya ang mga DDS ngayon, yan yung kanilang lahat halos ng post nila, lahat halos ng naratibo nila tungkol yan. Na matindi daw itong mga Marines na to. Kaya sabi nila, saludo sa mga ex-Marines, makabayang ex-Marines na maraming tulad niya si Argo, sabi niya, credible daw yung 18 ex-Marines. Kaya si Jason sa halimbawa, yan na naman yung topic ni Jason sa yung mga vloggers ng DDS, yung mga trolls, lahat, yan yung kanilang para sila ngayong nakakuha ng bala. Kasi sa totoo lang, itong nakaraang mga araw, syempre ang ngayon, mga pinag-uusapan yung sa ICC. Talagang sirang-sira si Duterte sa itong hearings na ito sa ICC. Grabing ebidensya ang naglalabasan. Talagang hinuhubaran si Duterte dyan. Wala pa namang sagot si Kaufman. Ang sagot lang ni Kaufman, politically motivated yan. At saka hindi naman totoo yan na nag-order si Duterte ng mga pagpatay. Hyperbole lang yan. Ano lang yan? Ganun lang talaga siya magsalita. Walang matibay na. Kaya ngayon, naghahanap sila. Paano nila ika-counter yung mga ginagawa ngayon sa ICC, yung mga naglalabasan tungkol kay Duterte? At ang isa pa, magsisimula na ang impeachment ni Sara. March 2, tatalakayin na. Kailangan na naman nila ng pang-counter. Kailangan nilang pang-counter. So bigla sila ngayon naglabas nito. Bigla silang naglabas ngayon nito. Malinaw naman ang timing nito ay para ma-counter yung ICC, yung impeachment kay Sara, at saka yung mga kongresista na aktibong nagsusulong ng impeachment ni Sara ay ma-counter nila. Yan yun. Kaya ngayon, dahil importanteng ma-counter ang ICC, importanteng ma-counter ang impeachment ni Sara, talagang lahat ngayon ng DDS, yan yung kanilang laging pinagkakaabalahan ngayon. Kumbaga, binigyan sila ngayon ng bala. Sagutin nyo ang ICC, siraan natin ang ICC. Paano sisiraan ang ICC?
ay di pinapalabas nila na si Trillanes ay may pera na 114 million daw. Tapos yan daw ay ginamit sa pagbisita ng ICC dito sa pag-iimbestiga. Binigyan daw ng pera at ibinuk sa mga mamahaling hotels, binayaran daw ni Trillanes yung mga testigo. Yan yung mga yan yung kanila ngayon na at yung mga kongresista naman kaya daw aktibong nagsusulong ng impeachment ni Sara dahil binigyan ng mali-malitang pera. Yun. Hindi na lang proyekto ang binigay, talagang pera na daw. Yan yung kanilang ngayon. Yan yung kanilang pinagkakaabalahan na propaganda. Lahat sila Jason sa mga vloggers, trolls, pati mga supporters nila na tulad ni Argo, yan yung kanilang Kaya lang, ang problema nila, mukhang maaga silang mapapahiya. Parang matutulad na naman kay Gutesa. Ininterview si Attorney Levy, Levy, anong apelyido nga ba ni Levy? Baligod, yun. Ininterview si Attorney Levy Baligod, mga kabunyog, mga kababayan, napahiya. Hindi ko pa na-download yon. Bukas panoorin nyo. Sasabihan ko yung staff ko na sila Edling daw yata ang nag-interview eh. In-interview daw, mayroong nakita akong post. In-interview nila Edling Gao, palpak ang mga sagot ni ni Libby Baligod. Kaya mukhang mukhang mapapahiya na naman. Kahit yung press con, kung titingnan niyo yung press con, may 18 yung mga 18 yung mga dating Marines. Pag tinatanong mo yung isa, hawak niyo yung mic, hindi niya naman masagot, ipapasa niya. Tapos yung isa naman na pinasahan, parang nagdududa, naghumihingi muna ng instruction kung anong sagot niya. Mali-mali pa yung mga information nila. Halimbawa, diniliver daw nila ang pera kay PBBM doon sa bahay nito sa Ilocos Norte, sa Paway. Hindi naman sa Paway sabi ng mga supporters ng Marcos, lawag ang bahay ni PBBM, hindi sa Paway. Tapos, nagbigay daw sila ng mga pera, mali-malitang pera. Sila Ila de Lima, naging kongresista ngayon na lang na 20th Congress eh. Kailan ba naupo itong 20th Congress? June 30, 2025. Ang pinag-uusapan na pera na yan, 19th Congress pa, panahon ni Saldico. Mukhang mapapahiya na naman itong mga DDS dito. Excited na sana sila eh. Excited na sila na para silang nakakuha ng Kasi hindi nila masagot yung mga issue sa ICC. Hindi nila masagot yung issue sa impeachment ni Sara. Ito sana yung kanilang pangsagot eh. Itong nilabas na ito ni Defensor. Kahit si Defensor, dahil nakikita niyang nahihirapan ng sagutin nila Libby Baligod at saka ng mga Marines, nahihirapang sagutin, defensive na rin si Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, hindi naman daw niya alam talaga yan. Yan na naman si Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, hindi ako ang pasimuno niyan. Si Attorney Levy Baligod talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din ng mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko nga nakausap yan. Nandiyan na naman si Mike Defensor. Nandiyan na naman si Mike Defensor. Distansya na naman. Di ba ganun din kay Gutesa? Obvious naman na siya ang nagdala kay Gutesa kay Marcoleta. Kaya lang palpak, nung bandang huli, sabi na naman ni Mike Defensor, hindi naman ako, lang ako, lumapit lang yan sa akin si Gutesa, nagpatulong lang. Pasilidad na baka sakaling magaya natin, hindi ko sinasabing gayahin po natin na lahat ng mga tao, kagaya nila, kung ano man po yung pagkakasala nila, iba na pong punto yon, ibang aspeto po yon. Wala na po sa ating pinag-uusapan yon. Yung lamang pong modernong pasilidad, doon lang ako interesado, na po pwede nating i-relate doon sa ating pinag-uusapan ngayon. Kapag kayo na nagawa natin, modernong pasilidad, hindi po doon sa kung paano nakulong yung tao, kung hindi yung modernong pasilidad lang po. Baka sakaling
magkaroon po tayo ng reference kung paano po tayo makakagawa ng isang pasilidad na yung kanila pong kalagayan ay hindi kagaya ngayon ng mga pasilidad ng ating na ngayon ay nakikita naman po natin kung ano po yung napakakawawang kalagayan. Yun lang po yung punto, Mr. President, Your Honor. The concerns of the concern of Senator Marcoleta, Mr. President, and earlier of Senator Pia are very important. They're talking about congestion. They're talking about an ugly facility, food, etc. Ito po ay hamon hindi lamang po sa ating pamahalaan sa ehekutibo. Ito po ay hamon na rin po sa lehislatura. Taon-taon po nagre-request ng pondo ang Bureau of Corrections. Nagre-request po ang pondo ang Bureau of Jail Management and Protection. Pero tuwing po isasalang ang budget, ito po ay hindi sinasama. Pagpapansinin po natin, humihingi po ng extra amount or ilang bilyon po para sa pagpapatayo ng mga makabago, modernong pasilidad. Ang ginagawa po ngayon, dahil hindi po naibigay sa Bureau of Corrections, ilang taon na po ngayon, inililipat na lamang po ng Bureau of Corrections ang mga PDL sa mga probinsya, sa Iwahig, sa Sablayan, sa Mindoro, para lumuwag-luwag po sila rito. Pero kulang pa rin po dahil sa dami po, siksikan at wala na po, hindi naman po nag-i-expand ang New Bilibid Prison natin o yung Bureau of Corrections natin, hindi naman po nag-i-expand na. So ang ginagawa po ngayon, ganun din po ang Bureau of Jail Management and Penology. Ang sagot po nila, wala pong pondo. Yet, Mr. Senator, we keep on requesting for budget so that we can build new facilities. We can build buildings para lumuwag po kami dito because meron po kami mga jail cells dito na only can occupy about 100 PDLs pero sila po ngayon ay 500 na. They sometimes take turns in sleeping, Ginoong Pangulo, Ginoong Gentleman from Pampanga. So maganda po yan, ito po ay hamon sa ating lahat, maging sa atin po dito sa Senado na siguro po sa susunod na budget hearing when they request for more funds, for facilities to build new structures. Sana po we also have to listen and to look into it carefully kung gusto po natin makatulong because this is coming from the facilities themselves, the Bureau of Corrections, the BJMP. Subalit wala po tayo, hindi po natin, ilang taon na po silang sumisigaw, ilang taon na po silang humihingi ng tulong sa atin, nababigyan po sila ng pondo, subalit napagkakaitan po natin. Right now. Ito, Ginoong Pangulo. Right now, gentlemen, Your Honors, it's in the hands of the Department of Justice. The legislature was never remiss. We passed Republic Act 11928, creating separate facilities for heinous criminals, and that particular law allows the executive department to create a new NBP in Luzon, Visayas, and Mindanao, and a separate facilities for heinous criminals. That will be definitely a modern one. So, in other words, legislature has done its part. It's now in the hands of the executive department. And perhaps what you're saying is that we make sure that in the next budget, it is covered. Tama po, Ginoong Pangulo, yun po ang request po. Dahil nakausap ko po mga hepe po ng Bureau of Corrections, maging po ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang sinasabi po nila, kulang po sa budget, kaya wala po silang may dadagdag na mga bagong pasilidad para lumuwag-luwag po yung kanilang mga piitan, Ginoong Pangulo, Mr. Gentleman from Pampanga and Tarlac. Salamat po sa paglalarawan ninyo at pagkonfirma sa kaawa-awang kalagayan ng ating mga piitan, Mr. President, at sa pagbanggit nyo sa mga kadahilanan kung bakit hindi po natin ma-upgrade sa kalagayang maaaring ma-entice na po natin o ma-encourage natin yung mga nakapiit natin ngayong mga kababayan, particular sa pinag-uusapan natin ngayon, mga nakapiit sa United Kingdom. Baka po pag nabalitaan na nila na naiangat na po natin, nai-upgrade natin ang ating mga pasilidad, baka isa-isa po silang
mag-request na kagad na sila ay makabalik na at dito na magsilbi ng kanilang kaparusahan, Mr. President. Maraming salamat po sa Thank you. panahon, Mr. President. Mr. The Honorable Chairman of the committee, I have a concern on the title. You know, your resolution says, resolution concurring in the ratification of the treaty between the government of the Republic of the Philippines and the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on this, etc., etc. The Great Britain is in the United Kingdom. Yes. And it becomes United Kingdom when the Northern Ireland is included. Yes. So therefore, why are we saying United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? Because Great Britain stands alone. If you include the Northern Ireland, it becomes the United Kingdom. Mr. President, according to the representative from the Department of Foreign Affairs, ang ibig po, tama daw po yun, is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Yun daw po talaga ang Yeah, correct. official title po. Oh, yun ang title eh. Pero what I'm saying is that what we can do now is clarify. For the record, we don't have to amend this, you know, because I was expecting your explanation to be that way. But as I said, no, the British Isles is composed of the United Kingdom, Great Britain, Northern Ireland, all right? And then when you say United Kingdom, England, Great Britain becomes United Kingdom if you include Northern Ireland. All right. Now, sa klase ng wording natin, the government of the United Kingdom of Great Britain, parang galing ang Great Britain sa United Kingdom. It's part of the United Kingdom if you include Northern Ireland. So anyway, I don't think we can amend this because that is precisely the treaty and the title that was sent to you by the Department of Foreign Affairs. No. No, Mr. President. What I'm pointing out now is, for the record, we know. You know, for the record, we know that they are talking of the United Kingdom. Noted, Mr. President. All right, period. You know, but we can maintain the title. Thank you, Mr. All President. right, thank you. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to intervene si Senator Alan Cayetana. But before that, Mr. President, we'd like to acknowledge some guests of the Senate in the gallery from the National Movement of Young Legislators, again, from Region 6 and Region 8 and the Negros Island region. So they are here at the gallery, Mr. President. All right, we welcome the guests in the gallery. Thank you for joining the Senate this afternoon. Thank you. Mr. President, I mean, Auspicious day dahil February 25, EDSA. Isa po, sorry. Sorry, sinabi kasi turn ko na. Akala ko yung sa 307 na. Actually, yung interpellations ko nasagot na rin. So, I will not be interpellating. Pero- I apologize. It's okay, Mr. Majority Floor Leader. We would like to inputs Ito yung sa ano. or questions from the minority leader as former Secretary of Foreign Affairs. So we will value that if there will be any questions or suggestions Yes. by our Thank you, minority Mr. President. I apologize. We're having a bout with acidity. So, hindi anti-dynasty ang sagot, anti-acid Antasid. yung sagot. But actually, sir, I think we should have more treaties like that. Doon din lang po ako sa whether nga ma-improve natin jails natin kasi napakalaki namang kawalan sa Pilipino na hindi siya uuwi kasi nga napakasikip ng jails natin pero malayo siya sa pamilya niya. But I think the gentleman answered all the questions a while ago. So again, apologize, Majority Leader. My mind was on the resolution 307. Yeah. Thank you, dear sponsor. Thank you. So with that, thank you for the time of the minority floor leader. With that, Mr. President, there are no other members who wish to interpolate the measure. I move to close the period of interpolation. Any objection? Hearing none. Period of interpolation on PS Resolution 315 is terminated.
Thank you, Mr. President. Mr. President, there are no amendments, I believe. No amendments, No amendments, Mr. President. Therefore, we'd like to close the period of amendments. Any objection? Any objection? Hearing none. Period of amendments closed. Mr. President, with that, we'd like to move to approve on second reading proposed Senate Resolution number 315 under Committee Report number 30. So move. Any objection? Chair is none. Proposed Senate Resolution 315 under Committee Report number 30 is approved on second reading. Mr. President, we move to suspend consideration of the measure for third reading. Consideration is suspended. As a matter of fact, we need a two-thirds vote to approve it on third reading. Yes, Mr. President. So, pa-sponsor na natin si Yeah, oh. sponsor. You're welcome. Sorry. My apologies. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we resume consideration of proposed Senate Resolution number 307. I so move, Mr. President. Sorry, 307. 307. Any objection? Hearing none. Consideration of TS Resolution 307 is in order. What is the parliamentary status, Mr. Majority Leader? We're still in the period of sponsorship, Mr. President, and the main sponsor of the measure, he was, of course, because of his acidity, couldn't make it yesterday. We will recognize a distinguished minority floor leader to sponsor the measure, Mr. President. All right, the Minority Leader, Senator Alan Cayetano, has the floor. You may proceed. Magandang hapon, Mr. Majority Leader, Mr. Senate President. Naintindihan niyo naman siguro yung take two, so thank you for this opportunity. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. So 40 years ago, one of the issues that led our people to the first peaceful revolution in the world was the fear of people that they can be arrested anytime, anywhere, the middle